mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Mga kapatid, ingat sa habagat! Ilang bahay sa Zambales, bubong na lang ang kita matapos malubog sa baha at lahar. Sa Baguio naman, landslide ang pinaghahandaan. Dambuhalang delubyo sa Nepal, halos 200 ang patay. Marami pa ang nawawala, kabilang umano ang isang Pinoy. Sa News 5 Mindanao, pasintabi po sa maselang videong ito. 7 na taong gulang na bata, natuhog ang braso sa gate ng kapilya. Sa Malate naman, bistado ang modus ng isang manyakis. Ang gamit niya sa pambuboso sa kanyang mga katrabaho, parang ballpen na may kamera. News 5 Exclusive. Lolo, lola at 4 na taong gulang nilang apo minasaker sa kanilang bahay sa Indang, Cavite. Cambio naman tayo sa News 5 Visayas. Hindi ko ninisan. Vlogger sa Bacolod, timbog sa pagtutulak umano ng shabu. At eto na nga, James Reid nagbura ng photo sa Instagram, damay pati pictures nila ng girlfriend niya si Isa Pressman. May something kaya? Hindi pa humuhupa ang baha sa ilang lugar pero eto na naman ang ulan. Mula ngayong araw hanggang sa Sabado, nakikitang uulanin ulit ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. At para magbantay sa mga kapatid natin, magbibigay ng update live mula sa Baguio City, Simon Gualvez, kung saan may banta ng landslides. Habang si Ian Suyu magbabalita mula sa Dagupan City, Pangasinan. Makakasama rin natin ang live sa Zambales si Mobile Journal Alexis Ebue, habang si Mobile Journal Daniel Dayaw ang nakabantay sa isang ospital sa Maynila kung saan lumolobo na ang mga kaso ng leptospirosis. At syempre, dito sa ating studio, makakasama natin si weather frontliner Alvin Pura para sa update sa lagay ng panahon. Isa na namang bagyo ang nagbabadyang mabuo at lalong magpalakas sa habagat. Sa Baguio City, kakaba-kaba na ang mga residente sa banta ng landslide. Malambot na raw kasi ang mga lupa sa lungsod at pang 2 buwang ulan na raw ang bumuhos sa kanila ngayong Agosto. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Julius, Cheryl, halos buong araw na namang inuulan dito sa Baguio City na sinasabayan pa ng malakas na hampas ng hangin paminsan-minsan. Alam nyo mga kapatid, itong mga pag-ulan na ito ay mag-iisang buwan nang nararanasan dito sa lungsod. Kaya nga aminado ang mga otoridad at nangangamba na saturated o malambot na talaga ang mga lupa dito sa kabundukan, kaya hindi malabong magkaroon ng mga landslides pa at mga soil erosions. Kaya naman kanina, talagang kaliwat ka ng mga clearing operations pa ang ginawa ng mga otoridad, lalo't inaasahan na mas maraming ulan pa ang ibabagsak nito hanggang darating na weekend. Kung hindi tinutulak ng bareta, ginagamitan na ng chainsaw ang pagputol sa mga punong ito ng kawayan. Doble kayod ng mga otoridad para alisin ang mga ito, lalo na sa barangay Gisad Surong sa Baguio City, kung saan nangyari ang malagim na landslide nito lamang August 9. 10 residente ang natabunan dito ng buhay. Pangamba kasi ng lokal na pamahalaan ng Baguio, hindi malabong maulit ang landslide sa lugar, lalo't tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Na-identify natin na hazard, part ng hazard. So, putulin natin, tapos tanggalin natin hanggang sa roots para maiwasan ulit natin yung pag-slide niya. Most likely, ito yung mabigat na pwedeng bumangga sa mga bahay. Walang sinasayang na oras ang clearing operations team para alisin lahat ng mga kawayan, iba't ibang klase ng sanga ng halaman, pati ng mga bakal na sama-samang nagpapabigat sa lupa mula rito sa pinangyarihan ng landslide.
Ibibigay sa Bureau of Jail Management and Penology ang mga naipong kawayan para mapakinabangan ng mga PDL. Sa kabila nito, patuloy naman ang pangamba ng mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan ng landslide. Itong umuulan, malakas ang hangin. Pag yung sasapit ang gabi, andyan pong lagi kaming puyat. Kaya deep lang po yung tulog namin. Hindi, andun po yung takot mo na hindi mo naman po inaasahan, baka mangyari ulit. Ngayong Huwebes, buong araw na namang inulan ng lungsod. Sinasabayan pa ito ng hampas ng malakas na hangin. Pero sabi ng Pag-asa, patikim pa lang do ito ng mas maraming ulang ibabagsak na naman sa syudad hanggang weekend. Dahil pa rin ito sa pinalakas na habagat. Since August 1, 4 times lang namin nakita yung araw, pero panandalian lang. Siguro pinakamatagal na yung 1 oras eh. Kaya ang aming soil dito talagang saturated na. Sa tala ng Baguio City LGU, higit sa 2 buwang dami ng ulan na ang bumabagsak sa kanila kahit hindi pa tapos ang Agosto. Kaya patuloy ang babala at paalala nila sa mga residente maging mapagmatsyag sa kanilang tinitirhan. Tingnan nila yung kapaligiran, baka may mga signs of stress na. Almost 86% of the entire area of Baguio, ang classification yan is highly susceptible to landslide. That's 86%. Kaya madaling magsabi na bakit hindi nyo ilikas? Di ba? Ilikas. Hindi basta-basta ganon. Sa ngayon, naka-full alert status sa buong lungsod, habang nakataas ang Code Blue sa lahat ng ahensya rito ng pamahalaan. Ibig sabihin, naka-alerto na ang lahat sa anumang trahedyang pwedeng mangyari. Julius, Cheryl, dahil nga talagang tuloy-tuloy yung mula mahina, katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan dito sa Baguio City, kapansin-pansin na halos kakaunti lamang yung mga nakita natin mga turista masyal dito sa Burnham Park kung saan kami nakapwesto ngayon. At bagamat bukas naman yung mga activities at iba pa mga pwedeng pasyalang gawin ng mga pupunta sa lugar, talagang medyo challenging kasi yung pabugso-bugso na buhos ng malalakas or intense rains kaninang mga bandang tanghali at hapon. At sa ngayon, para sa mga pupunta naman ng Baguio City, bukas naman po or passable ang lahat ng mga major roads and highways papunta at palabas ng Baguio City. At kabilang na nga dyan itong Cannon Road na nadadaanan na muli ng mga light vehicles. Maalala kasi na halos ilang linggo rin itong naging sarado sa mga motorista dahil sa pangalan ng mga rock light o pagguho ng lupa. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Baha na may kasamang lahar ang namemerwisyo ngayon sa ilang barangay sa San Marcelino, Zambales. Dagdag problema pa ang isang gumuhong tulay. Live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, saan galing ang lahar na humalo sa baha? Cheryl, maituturing na isolated area ang Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil ang ilang mga sasakyan o mga ordinaryong sasakyan ay hindi makadaan dun sa lahar na nababalot sa daan papunta doon sa Barangay Santa Fe. No? Dahil ito sa nasirang tulay, dahil sa sunod-sunod na hagupit ng hanging habagat, dahil ito umapaw daw ang ilog doon na may kasamang lahar. Bubong na lang ng mga bahay ang kita sa Barangay Santa Fe, San Marcelino sa Zambales. Nasalanta ang lugar dahil sa baha, bato at putik. May kasama pa yung lahar mula sa Mount Pinatubo. Kwento ng mga residente, rumagasa ang lahar sa lugar noong unang linggo ng Agosto. Nang humagupit ang mga nagdaang bagyo at habagat, nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng sandbags para hindi abutin ng umapaw na ilog ang kanilang bahay. Pero hindi yan tumalab. Si Tatay Dominador walang nailigtas di isang gamit. Biglaan na yung tubig na malakas. Natapyas ngayon yung terrace ko, sir. Hanggang sa ngayon na nakahang siya. Nagdadasal na lang kami, sir. Dahil wala naman kami magagawa dahil umaagos na yung tubig sa kabila eh. Makukulong na kami kung tuluyan na umagos yung tubig dyan. Mabuti na lang, sir, medyo umupa ng konti, nakalikuban ng konti. Nalubog din sa baha at lahar ang kanilang mga pananim. Marami po, mga saging po. Kaya kung minsan po pupunta kami dito sa barangay na naghanap ng raso.
maging ang pag-aaral ng mga bata na antala rin. Hanggang ngayon kasi, lubog pa rin sa putik ang kanilang eskwelahan. Yung mga estudyante na rin po, madam, hindi na po nakakapasok. Wala po nagsimula po yung mga bagyo. Kasi po hindi rin po, basta-basta rin po, madam, makapasok yung mga teacher. Kasi yung iba pong teacher nasa bayan din po. Ayon sa mayor ng San Marcelino, naging catch basin ang Barangay Santa Fe, kaya malalang baha ang tinamo nito. Parang yung catch basin isa lang di ba compare natin sa bundok, sa Pinutubo, mga bundok na yun Tapos yung Marella River lang yung pinupuntahan ng tubig, kaya malakas. Tapos tuloy-tuloy pa. Tapos doon ang dinireksyon Santa Fe. Sa ngayon po, gumagawa na tayo ng footbridge, wooden footbridge, para po pagtawiran ng mga kababayan natin doon para makapunta sila sa bayan. Cheryl, nakatayo nga ako dito ngayon sa tulay. Nakita yung lahat gabi doon sa Barangay Santa Fe dahil nga delikado yung daan doon. Actually, kanina, nung pumunta tayo doon, may kasama tayong ilang escort mula sa munisipyo dahil hindi namin sigurado, hindi namin sa ulo yung mga madaraan naming lahar doon. Kanina rin, nakasulubungan namin yung mga ilang sasakyan na naipit doon o nabalahaw sila, kung tawagin, yun yung mga hindi nakaahon dahil nga wala silang mga ibang kasama. Sa ngayon, Cheryl, medyo tumigil yung ulan pero simula kayo ng umaga na pagdating namin dito walang patid ang buhos ng ulan dito. Ngayon din hinihintay namin kung merong mga suspension of classes dahil kanina nakakakita pa kami ng mga ilang estudyante dito sa mga eskwelahan na aming nadaraanan. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal, Alexis Ebue. Inampas ng malasunaming baha ang isang buong komunidad sa Nepal-Tibet-China border. Abot sa 200 ang patay at marami pa ang nawawala, kabilang umuno ang isang Pinoy. Narito ang Frontline Report. Nagkukumahog na tumakbo ang mga tao sa Jirong Port sa border ng Tibet, China at Nepal. Maya-maya, malatsunaming bumulaga ang baha at tubig sa buong lugar. Sinabayan pa yan ng makapal na alikabok. Kita rin kung paano tabunan ng putik ang mga residenteng lumilikas. Gayon din ang pagkawasak ng parking lot na may mga sasakyan. Sa kuha ng video ng isang residente, kita ang biglang pagragasa ng tubig sa ilog. Umabot yan sa mga bahay. Sa tindi ng ragasa, nawasak at tinangay ang tulay. Sa parang lugar, nagkagulo ang mga tao nang masaksihan ang bilis ng pagdaloy ng tubig. Agad silang umakyat sa mataas na lugar para hindi matangay. Dinig naman ang sigawan at iyakan sa loob ng bus habang paparating ang malatsunaming flash flood. Hindi malinaw kung inabot ng tubig ang bus. Ang malinaw, mapahiker o residente sa bundok umasa para makaligtas. Kani-kanya silang akyat dahil inabot ng baha maging ang mga kalsada. Maladilubyo ang eksenang ito mula naman sa terrace ng bahay na yan. Makikita kasi kung gaano kabilis balutin ng alikabok ang buong lugar na sinasabayan pa ng baha. Nasa pool sa video kung paano winasak ng tubig ang dam kaya mas lalong tumindi ang ragasa. Hindi na lang kasi basta tubig at putik yan, kundi may mga kasama pang debris mula sa inanod ng mga infrastruktura. Sa aerial footage, kita ang halos na wipe out na Rasuwa District. Hindi nga nakadaan ang mga Chinese sa border nang makitang nilamon na ng tubig ang kalsada sa border. Ang dilubing yan nangyari mag-alas 9 kahapon. Base sa report, 40 kilometers ang lawak ng nangyaring flash floods. Katumbas niyan mula Manila hanggang Tanay Rizal o hanggang Santa Rosa, Laguna. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 160 ang nasawi sa naturang dilubyo. Nakapagtala ang Nepal ng 157 casualty, habang 3 naman sa Tibet, China. Pero inaasahang mas dadami pa ang bilang. Dahil higit 800 pa ang nawawala. Higit kalahati raw dyan, mga turista at foreigner, pinakamarami mula sa India. Ayon sa Reuters at Nepal Tourism Board, isang Pilipino ang nawawala. Sinusubukan pa ng News 5 dahil nga ng pahayag ang Department of Foreign Affairs kaugnay dyan. Base sa report, maganda ang panahon ng magka-flash flood. Pero may bumagsak na glacier mula sa Himalayas.
Yan ang nag-trigger ng malawakang pagbaha na sinabayan pa ng putik sa Tibet-Nepal border. Nilinaw din ng United States Geological Survey na walang nangyaring lindol kaya bumagsak ang glacier, kundi lumindol ng magnitude 5.2 nang dahil sa landslide. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echeverria, News 5. Natuhog ng bakal ang braso ng 9 na taong gulang na lalaki sa Misamis Oriental. Nadisgrasya ang bata habang naglalaro sa kapilya. Na ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Gumamit na ng grinder ang mga residente para maputol ang bakal na gate ng isang kapilya sa barangay Santa Cruz, Tagoloan, Misamis Oriental. Ang 9 anyos na lalaki kasi na makikita sa video, natusok ang kaliwang braso sa steel bar. Makalipas ang ilang minuto, natanggal din ang bahagi ng steel bar, pero nakatusok pa rin ito sa braso ng bata. Agad siyang isinakay sa ambulansya at isinugod sa ospital. Sa investigasyon, sinita na umano ang bata na huwag umakyat sa gate pero hindi raw ito nakinig. Naglalaro daw sila doon ng tagu-taguan. So, accidentally po, natusok po yung arm niya sa bandang gate. Kaya yun, pinutol ang gate kasi nahirapan yung MMO nga tanggalin yung kamay niya doon. Natanggal na mula sa pagkakatusok ang braso ng bata. Stable na rin ang kanyang kondisyon at nagpapagaling na. Nagpaalala naman ang mga otoridad na bantayang mabuti ang kanilang mga minor de edad na anak para makaiwas sa ganitong aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Estado ang pamboboso ng isang lalaki sa Maynila. Tinaniman niya ng spy cam ang inodoro para masilipan niya ang mga katrabaho niyang babae. Nasa Frontline balitang yan si Nina Ongpauco. Kita sa video na ito kung paano nagsiset up ng camera ang isang lalaki sa banyo ng kanilang staff house sa Malate, Maynila. Ang ginamit niya, isang spy camera. Ballpen ang itsura ng camera kaya hindi agad mapapansin. Pero nakita raw ito ng mga babaeng empleyado at nagduda sila rito. Nakita nila nakaipit doon sa may flush nung toilet. Tapos po? Ay, nung kinalikot daw nila, na-check nila parang hindi ballpen, hindi ordinaryo yung ballpen yung nakadikit doon sa ano. Nang suriin at tuklas ang may lamang memory card ng ballpen, doon na nila nakita ang mga kuha sa mga babaeng empleyado na walang saplot habang naliligo. Nakita rin nila kung sino ang nag-set up ng camera, nakatrabaho pala nila. 8 buwan palang nakatrabaho ng mga biktima ang suspect, pero hindi raw nila alam kung gaano katagal na ito naglalagay ng spy camera. Pagkakilala namin sa kanya, mabait po siya. Kaya hindi po namin siya nakitaan ng parang may red flag na. Nagsumbong na ang mga babaeng empleyado sa barangay at mga pulis. Agad namang naaresto ang suspect. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Nakakulong na ang suspect sa Malate Police Station 9. Sinampan po natin siya ng paglabag po sa RA 995 o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Payo naman sa mga duda kung may mga nambuboso sa paligid. Tignan at ilawan ang bawat sulok ng silid. Silipin ang mga madalas taguan ng hidden cameras tulad ng smoke detectors, mga orasan, USB chargers, lampara at picture frames. Kung may mga salamin, idikit dito ang daliri at kapag nagtagpo ang refleksyon, maaaring two-way glass yan. At kita pala kayo sa kabilang panig. Mabuti na ang mag-ingat. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Pinatay sa saksak ang isang magsasaka sa Ormoc City. Ang suspect natukoy dahil naiwanan niya sa crime scene ang kanyang kaliwang tsinelas. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Tagtad ng saksak, wala ng buhay ang magsasakang sigari nang matagpuan kahapon sa barangay Katmon sa Ormoc City. Base sa investigasyon, gabi nitong Martes na makipag-inuman ang biktima sa kanyang kapatid at kaibigan. Nang malasing, nagpaalam ng umuwi sigari pero hindi na siya nakauwi. Dito na nga siya natagpo ang patay sa damuhan. Sa crime scene, merong ipinagtataka ang mga pulis. Bakit 3 ang tsinelas?
Ang isang pares ay sa biktima at merong isang tsinelas na para lang sa kaliwang paa. Duda nila sa sospek yan. Kaya naman hinanap ng mga otoridad kung nasaan ang kapares nito. Hanggang sa natagpuan ito sa kapitbahay lang ni Gary. Yung isang sinilas yun ang naging daan para matukoy namin kung sino ang suspect. So napuntahan doon sa bahay na yung kanan na sinilas niya is nandun sa bahay nila pero yung sa kaliwang sinilas niya is nandun sa crime scene. Nakita ang tsinelas pero hindi ang suspect na si alias John. Mismong asawa niya ang nagkumpirmang sa Mr. nga niya ang tsinelas na nakita sa crime scene. Base sa pagsisiyasat ng mga pulis na pag-alamang bago mapaslang si Gary ay dumaan muna siya sa kanyang kapitbahay. May mga nakarinig daw ng kanilang pagtatalo. Nagsisigaw pa nga raw si Gary pero hindi na ito pinansin pa ng iba pang kapitbahay dahil ganyan daw talaga ang biktima kapag nalalasing. Dahil dyan, itinuturing ng mga pulis na mastermind sa krimen si alias John. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa krimen, lalo't matagal na palang may alitan ang dalawa. Sa ngayon, tinutugis na si alias John na maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Timbog ang isang kilalang vlogger sa operasyon kontra droga sa Bacolod City. Umabot sa mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa kanya. Narito ang report. Hindi ko Panay pakiusap sa mga otoridad ang vlogger na ito na inaresto sa Bacolod City. Katabi niya ang kinakasama na pilit siyang pinakakalma. Timbog ang dalawa na notorious umanong drug pusher. Nakumpiska kina alias Joselito at alias Christian ang nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga yan ng 340,000 pesos. May mga nakuha ring tutor na may bakas pa ng droga. Nahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hindi pa tapos ang usapin sa mga alias. Si Senator Judge Robin Padilla, dead maraw sa mga nangtotroll sa kanya online. Habang ang palasyo, may buwelta tungkol sa paggamit ng alias ng mga bayani. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito, kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Sharon. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Ang eksenang yan sa impeachment court kahapon, trending. Tila ipinagtanggol ni Senator Judge Robin Padilla ang mga alias na ginamit umano sa confidential funds ng Office of the Vice President. Gaya ni Mary Grace Piatos, Antonio Pagong, Timon Pusa at iba pa. Binash tuloy online si Padilla. Sagot ng senador, binoto siya ng mga totoong tao. Kaya sa mga totoong tao lang siya sasagot, hindi sa mga bayarang troll farm. Sabi pa ni Padilla, magugutom ang mga troll kapag tumigil siya. Si House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong naman, pinuna ang tila paghahambing ni Padilla sa mga bayani at sa mga nasa resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. To be put them on the equal footing is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Hindi po dapat iyon ang analogy ang gamitin natin. Pero sabi ni Padilla, hindi na raw niya yan sasagutin dahil si Adyong ay kapatid niya sa Islam at kaibigan din daw ni Binoy ang mga Adyong. Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro naman, hindi raw hinuhusgahan ang saloobin ni Senator Padilla. Pero giit niya, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
Samantala, nakahanap naman ng kakampi si Padilla sa grupong Juan Bangsamoro. Anila, may punto naman ang senador sa sinabi nito tungkol sa paggamit ng alias sa mga operasyon. Nananawagan din ng grupo na suriin ang paglilitis batay sa ebidensya at argumento at hindi sa kung sino ang mas malakas mang-insulto at magpatahimik ng kabilang panig. Ganyan din ang giniit kahapon ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Hindi raw dapat maging trial by publicity ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara. Dapat mas manaig ang mga ebidensya. Dahil dyan, pinaalalahanan ni Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, pati na ang mga senator judge at si VP Sara na huwag pag-usapan sa publiko ang merito ng kaso. Bagay na sinangayunan naman ni na Senate President Win Gatchalian at Senator Padilla. Ako yung sumasaludo kay kay Senator Chis Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino yung mga sa senador, tsaka sa prosecution, tsaka doon sa defense na naglumalabag. Kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? You think it's for the good na maging mahigpit talaga sa subject? Oo. I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides. At tempting kasi yung camera no? Tempting rin na may nag-i-interview sa labas. Samantala, nag-uusap pa rin daw ang mga senador sa ngayon kung ano ang gagawing pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Target daw kasi nila na matapos ang paglilitis bago magpasko. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, kasama rin sa plano na posibleng payagan ang Senate Finance Committee na isabay ang budget hearings nito sa sesyon ng Senado sa umaga man yan o sa hapon. Kung tutuusin, bawal sabayan ng hearing ang mga sesyon ng Senado. Pero posible raw nilang suspindihin ang rule kaugnay niyan para masiguro na makikilatis ng maayos at maipapasa ang 2027 national budget bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Seryoso raw ang sakit na iniinda ni Senator Loren Legarda ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kaya naman hindi pa raw masabi kung kailan makakabalik ang senadora na hindi rin daw sumisweldo. Nagbabalik si Mean Los Baños. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. No? So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso. Mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga. Hindi na idinetalye ni Senate President Win Gatchalian, pero ang malinaw, meron daw seryosong sakit si Senator Loren Legarda na nasa ika-4 na medical leave extension ngayon. Ayon pa kay Senate President Gatchalian, hindi kinukuha ni Legarda ang kanyang sahod mula nang mag-medical leave siya. Gayon din daw ang mga nakakulong na sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Maging ang puganting si Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni SP Gatchalian. Sa ngayon, hindi niya alam kung kailan babalik si Senator Legarda. Nitong Lunes, in-extend ng senadora ang medical leave hanggang September 1 to 2. Kinumpirma yan ni Senate Secretary Renato Bantug. Unang nag-file ng leave si Legarda noong August 3 to 5 hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. Na-extend ulit hanggang August 17 to 19. August 24 hanggang 26. Unang sinabi ng Office of the Ombudsman na suspicious ang sunod-sunod na medical leave extension ni Legarda dahil kasabay niyan, nahaharap siya at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft sa preliminary investigation ng Ombudsman. Kaugnay ito ng 10 bilyong pisong solar projects. Una nang nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso si Leviste. Ayon sa Travel Authority ni Leviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Unang naiulat na magkasama ang mag-ina sa France. Wala pang bagong pahayag si Legarda pero active siya sa kanyang Facebook page. Kung matatandaan din noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahira ng maling conclusion ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. 5 bayan na sa Pangasinan ang isinailalim sa state of calamity. Ilang lugar kasi roon ang baha pa rin. Live mula sa Dagupan City, nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, alam mo, nung mga nakalipas nga raw na araw, nagpapakita na yung araw dito sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan, pati na rin sa mga kalapit na bayan. Subalit ngayon nga daw, pagpatak ng umaga kanina, malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Kaya't yung mga lugar sana nahuhupa na yung pagbaha, muli na namang tumaas ang tubig. Araw-araw na penitensya, ganyan kung ilarawan ng residenteng si Sandra de la Cruz ang magtatatlong linggong baha sa kanilang lugar. Lahat kasi ng gamit niya, itinaas na para hindi mabasa at masira. Pati ang alagang hayop, inakyat na rin. Anya, matapos ang nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng na nagpaigting sa habagat, hindi raw humupa ng tuluyan ng baha sa kanilang lugar. Narito ang kanyang pahayag. Nung unang-unang baha dito, yung unang-una na ano ko dito, hanggang dito, inabot hanggang dito, lampas ng bintana. Dyan lang sa lampas ng bintana lang. Tapos itong sumunod na, hanggang dito na. Hanggang dito na. Yan. Tapos nung itong bagyo na to, hanggang dito inabot. Inabot hanggang tuhod. Hindi, lampas tuhod dito. Oo. Pagdating doon sa labasan namin, siyempre maliit ako. Malulunod na ako. May bagyo o ulan, ganito talaga yung mahirap. Kabilang ang Dagupan sa 5 lugar sa Pangasinan na nag-anunsyo ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha at ulan. Dahil dyan, ang pamahalaang panlaliwigan, lubos na ang paghahanda para sa mga susunod na araw. Sa katunayan nga, naka-blue alert status na ang provincial government para sa posibleng sakuna. Ibig sabihin yan, nakaredy na ang nasa 60% ng mga tauhan ng disaster response team. Nakahanda na rin ang mga water and land assets gaya ng rubber at amphibian boats para sa sino mang hihingi ng saklolo at magpaparescue. Sa ngayon, sapat na ang dami ng relief goods at rescue equipment. Sa huling tala, umabot na sa 960,000 na individual ang naapektuhan ng pag-ulan at baha. Katumbas yan ng nasa 286,000 na pamilya sa buong 581 na barangay sa probinsya. Kaya nakahanda na ang higit 500 evacuation centers sa lalawigan. Isa rin sa mga binabantayan ang magiging level ng tubig sa mga ilog, partikular na ang Marusay, Pantal at Bued River. Bukod sa Dagupan, under state of calamity na rin ang mga bayan ng Bugalyon, Santa Barbara, Mga Tarem at Mangaldan. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Officer Avinix Arenas, isa pa sa nakadadagdag ng pagbaha sa lugar ay ang high tide. Narito ang kanyang pahayag. Hindi lang naman dito, hindi lang naman flood ang problema dito kasi this is hilly areas din ng Pangasinan. So, meron tayong mga flash floods saka landslide na hazard. At the same time, meron tayong 14 na coastal LGUs. So, prone naman sila tuwing bagyo sa storm surge. At the same time, nakakadagdag kasi yung high tide para tataas ng bahagya yung If not malaki, tataas yung level ng tubig baha. Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Mayombo at isa ito sa mga pinakabinabahang lugar dito sa Dagupan. At kanina nga kahit papano medyo humupa na, pero nung pagdating natin dito mula umaga hanggang hapon, nasa gutter deep to ankle deep yung level ng tubig. Tuwing umuulan, mabilis din kagad na umaangat yung tubig dito. Kaya nga yung iba, ang hiling sana ay kahit papano wag na munang umulan sa magdamag para nang sa gayon, magawa nila yung mga normal nilang gawain at makapaghanda pa sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyu. Nagpadala na ng karagdagang tent at kama ang Health Department sa ilang ospital sa Maynila dahil sa dumaraming kaso ng sakit na leptospirosis. At live mula sa San Lazaro Hospital sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, ilan na ba ang kaso ng leptospirosis dyan? Julius, sumipa na sa 155 ang kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital. 4 na po dyan ang nadagdag sa loob lang ng 24 na oras.
Personal na bumisita si Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Santa Cruz, Maynila kaninang tanghali. Isa kasi ang ospital sa higit 30 DOH hospitals na nagbukas ng fast lanes dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagbaha. Isa sa mga dumagsa sa ospital, si Nanay Gretchen. Inabot ng ilang araw bago niya naisugod sa ospital ang kanyang anak dahil hindi agad tumama ang mga sintomas. On and off yung lagnat. Tapos sabi ko, pag hanggang Sunday ng gabi, may lagnat pa rin siya, dadalhin ko rin siya ng San Lazaro. Huwag na po nilang hintayin na lumala. Pag nagkarolat lang po ng mga 1 day pa lang, alam nila na may lagnat yung anak nila, dalhin na po nila. May ilang pasyente ring dumayo pa mula sa mga malalayong lugar. Pahirapan din daw kasing makapasok sa mga ospital sa probinsya. Hindi na po nila kami na-admit kasi sobrang dami ng cases dahil po sobrang taas po ng baha sa Bacoor. Saan? Doon sa DOH doon, Southern Tagalog? Yes. Sa ngayon, di bababa sa 155 ang mga pasyente ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Nadagdagan yan ng 4 na po sa loob lang ng isang araw. 9 na ang nasawi simula lang noong August 20. Bagamat sagad na ang bed capacity sa San Lazaro, tumatanggap pa rin ng pasyente ang ospital. May mga kama at tents kasi mula sa DOH ang dumating para sa leptospirosis patients. Dahil nga nag-ulan ng mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan nung kumbaga yung incubation period ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau. May sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available. At tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround. Maliban sa hotlines at fast lanes, tumulong na rin ang ilang ospital, kalapit ng San Lazaro, sa pamamagitan ng pag-deploy ng dagdag na nurses. Kaya pa natin, no? Kasi ang importante lang dito na yung may mga sintomas, magpunta ka agad sa hospital para hindi darating doon na pagdating nila severe na. Samantala, sa Jose Reyes Memorial Medical Center naman sa Maynila pa rin, may 19 ng kaso ng leptospirosis. Sa sobrang sagad ng bed capacity, nasa labas na ng hallway ang ilang pasyente. Nasa emergency room kasi ang mga severe cases na. Di rin bababa sa 5 pasyente ang pumanaw dahil sa sakit. Julius, sa ngayon nandito pa rin tayo sa San Lazaro Hospital kung saan makikita mo sa aking likuran na functioning na ang tents at cot beds na ibinigay ng DOH sa San Lazaro Hospital. Sa ngayon, Julius, meron ng 6 na pasyente sa loob nito. Patuloy naman ang panawagan ng pamunuan na kung nakakaramdam ng sintomas o na-expose sa baha ay lumapit na sa pinakamalapit na health centers o yakap facilities. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Daniel Dayaw. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Babalik po sa Pilipinas ang Filipino-American pop star na si Bruno Mars para sa 2-day concert sa susunod na taon. Sa anunsyo ng Live Nation Philippines, magpe-perform si Bruno sa Philippine Arena sa May 15 and 16, 2027. Magkakaroon na ng advance ticket selling sa September 11, habang September 14 naman ang general ticket sales. 2023 pa ang last performance ni Bruno sa bansa. Ilan sa sikat niyang kanta ang Uptown Funk, Just the Way You Are at Ang Die with a Smile. Ito pa nga, kinall out ni SB19 member Justin ang pagiging disrespectful ng isa umanong Pinoy employee sa Los Angeles Airport sa Amerika. Sa vlog ng P-pop powerhouse, kwento po ni Justin na sinigaw-sigawan sila ng empleyado. Sabi raw sa kanila, hindi naman daw sikat ang grupo, pero mga suplado. Sinabihan din daw ang kanilang manager na suplada. Pinakiusapan daw kasi ang ilang fans na maghintay muna bago magpa-picture. Narinig naman daw ito ng airport worker at doon na ito nagsalita ng kung ano-ano. Paliwanag po ni Justin, hindi naman pinipigilan ng fans na magpa-picture. Wait lang daw para maiwasan ang komosyon. Si kuya na nag-work doon, super disrespectful kasi bigla siya nagpaparinig, suplada mo ha,
kita mo to, tapos pinakita niya yung picture ng mga nagpa-picture na daw siya kila Piolo Pascual, kila Sir Gary. Tapos parang, ang dami niya na sinabi bigla. Di pa nga sikat, di nagpapapicture. Pag sa doon ng camera, ganyan-ganyan daw, kaway-kaway, pero mga suplado naman, ganun. Susunod, batang nahulog sa ilog sa Bulacan, bangkay na ng matagpuan. Ang paserong jeep inararo ng truck na nawalan ng preno. 2 menor de edad patay. News 5 exclusive, mag-asawang senior citizen at kanilang batang apo tinadtad ng bala habang natutulog. At pagpura ni James Reid ng mga post sa Instagram, palaisipan sa kanyang fans. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa ilog ang isang batang lalaki sa Kalumpit, Bulacan. Patay na siya ng matagpuan sa kabilang bayan. Narito ang Frontline Report. Sa cellphone video na ito, kita ang isang residenteng may sinusungkit na palutang-lutang kasama ng mga water lily sa ilog sa barangay Masukol, Paambong, Bulacan. Bangkay pala ito ng isang bata. Naaagnas na ang labi, kaya sa damit na lang kinilala ng kanyang pamilya. Siya pala si Ran Romy Orteliano, 8 taong gulang na taga Kalumpit. Ayon sa kanyang ama, hindi niya namalayang naglaro pala sa likod ng kanilang bahay ang anak noong linggo ng hapon nang mahulog sa Bagbag River. Pinagulog daw na suso. Hanggang sa nadulas siya, nahulog sa ilog. Tapos tumakbo yung bayaw ko papunta sa amin sa loob ng bahay. Nahulog nga daw anak. Sinubukan daw sagipin ang bata. Pero maski ang tumalon para tulungan siya, hindi kinaya ang malakas na agos sa ilog. Naihagis pa ang bata sa pampang, pero hindi nakakapit. Sa gitna na po siya ng ilog. Yung agos po? Yung agos po, ang lakas po. Nakalutang pa po siya sa malayo. Buhay pa siya, nakalutang siya, tinatawag niya ako. Kasi wala na kaming magawa. Miyerkules na nang makita ang bangkay ng pasilit. Ipinakremate na ang labi ng bata bago ibinurol sa kanilang bahay sa Kalumpit. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa ibang balita, maghihigpit na raw ang Department of Public Works and Highways sa pagpupondo ng flood control projects. Iginiit ng ahensya, wala silang kontrobersyal na leadership fund sa panukalang 2027 budget. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung noong 2026, zero o walang budget allocation ng locally funded flood control projects, sa susunod na taon, humihirit ng 83.84 billion pesos ang Department of Public Works and Highways o DPWH para muli itong pondohan. Depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa budget deliberation, mas hihigpitan nila kung paano ito gagamitin. Nag-consult din daw sila sa Nationwide Operational Assessment of Hazards o UP-NOAA. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan. Mula rin daw sa higit 17,800, ibinabana ng ahensya sa halos 11,400 ang infrastructure projects sa 2027. Ayon kay Dizon, inalis na nila ang mga duplicate projects sa iba't ibang rehiyon. Mas binigyang prioridad din daw ng ahensya ang mga malalaking proyekto. Bukod sa locally funded flood control, humiling din ng 19.6 billion pesos na foreign-assisted flood mitigation programs ang ahensya sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Sa kabuuan, 643.95 billion pesos ang proposed 2027 budget ng DPWH. Giit ni Dizon, walang kontrobersyal na leadership funds sa ilalim ng panukalang 2027 budget ng DPWH.
Utos naman ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Basic Infrastructure Program, alisin lahat ng proyektong nagkakahalaga ng 5 milyong piso pababa. Kinakailangan din limitahan ng ahensya ang ideal number of projects ng district engineers at regional directors. Umabot daw kasi noon ng triple ang bilang ng mga proyektong hinahawakan ng mga ito. Sa isang punto ng deliberasyon, inusisa ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang tungkol sa mga contractors sa likod ng EDSA Rehabilitation Phase 1. Giit niya ang contractor na Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders ang nasa likod ng pagsuspende ng wage hike sa Metro Manila. Kasi itong mga siraulong kumpanyang to, file ng TRO. Ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Are you aware of that, Mr. Secretary? Yes po, nabasa ko Yes. po sa news, Mr. Chairman. Tama po. Ngayon, ang argumento ng Redicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag ang mga naturang kontratista. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Meron tayong bagong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating area of responsibility at ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 850 kilometers east ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa pero ayon sa Pag-asa, meron pong katamtaman o medium po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours o higit pa. If ever maging bagyo po ito sa loob ng ating area of responsibility, ito ay mabibigyan ng local name na Pilandok. Pero sa ngayon, ito ay isang low pressure area na kumikilos dito sa may East Philippine Sea na nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil po sa ating habagat, mas madalas po at mas marami yung ating mga pagulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, La Union, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City. Ang natitirang bahagi naman ng Ilocos Region, ang mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Central Luzon, kasama po dyan ang mga areas ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, maging dito sa area ng Nueva Ecija, maulap po ang panahon natin at posible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa areas ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at maging dito sa Occidental Mindoro. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Palawan. At sa mga susunod na araw, mas madadagdagan pa po yung ating epekto ng habagat. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, mula Biyernes hanggang Sabado, mas dumadami yung ating makulay na area dito sa western section ng Northern Luzon, lalong-lalo na dito sa western section ng Central Luzon. At maging dito sa Metro Manila, kaya sa may mga lakad ngayong weekend, isaalang-alang po natin ang mga malakas na bugso ng hangin na may kasama pong malalakas na pagulan if ever meron tayong thunderstorms. At huwag po natin kalimutan na ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At sa mga susunod na araw nga, mag-extend din ang epekto ng habagat dito sa areas ng Panay Islands, kasama na po dyan ang Negros Islands. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, nagpapatuloy naman ang mainit at maalinsang panahon. So mag-ingat po tayo dyan sa matinding init ng panahon at matataas na heat index. At dito nga sa Metro Manila, bukas, kung mapapansin nyo, napakataas po ng tsansa ng ating mga pagulan. Maulap ang panahon natin sa maghapon, minsan sumisili po yung ating araw, pero anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas sa mga pagulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mga kapatid, makikita nyo sa inyong screen ang nangyaring malawakang flash floods dyan po sa Nepal. Ito po ay hindi pangkaraniwang flash floods na kagaya ng nangyayari sa atin na nanggagaling sa mga pagulan sa bundok at dumadaloy po yung tubig pababa sa atin. Nung una, pinaniniwalaan po yung flash floods ay nananggaling sa lindol. Pero kalaunan, ito po ay nanggaling pala sa malaking tipak ng yelo o yung tinatawag nating glacier o yung mga yelo na nabuo nung sinaunang panahon. At dahil sa lakas ng pagtama niyan at pagtama sa tubig at sa lupa, nag-create po yan ng pagyanig na umabot na parang may lindol na umabot nga sa magnitude 5.2 na lindol. At kung mapapansin nyo, at balikan natin itong screen, narito yung AI simulation kung paano naganap o yung pinaniniwala ang posibleng nangyari.
Maaring tumama yung ating glacier dito sa taas na bahagi ng ilog, nag-create po yan ng parang dam at naipon po yung tubig at kalaunan, bumigay din po yung harang ng ating tubig. Kaya napakaraming tubig po ang dumausdos pababa ng ilog na kung saan umabot pa po yan higit 100 feet. Marami po ang nadisgrasya, napinsala at may mga namatay din po. At pinaniniwalaan din na may tulong o nakadagdag po yung ating climate change sa madali ang pagkatunaw ng yelo o mga glacier dyan sa may Himalayas. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Umuulan ng espekulasyon ng mapansin ng netizens na naglinis ng Instagram si multimedia prince James Reid. Burado na kasi ang lahat ng kanyang previous uploads, maging ang photos nila ng girlfriend niyang si Isa. Pagkatapos magbura, nag-post naman si James ng series of black and white photos. Tanong tuloy ng fans, anyari? Reset ba ito ng social media? Sabi naman ng iba, di mo sure dahil present pa raw ang photos sina James at Isa sa account ng actress. Kaya hula ng ilan, baka calculated move ito para sa new chapter ng kanyang karera. Watch and wait muna ang peg ng fans. Sa ngayon, napapanood po si James sa Someone Someday, 8:45 p.m. dito sa TV5. Susunod, truck ng araro ng pampasaherong jeep, 2 menor de edad, patay. Pinay football player sa Negros Oriental patay nang pumailalim sa truck. At award-winning actor na si Tim Curry, pumanaw na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inararo ng truck ang isang pampasaherong jeep sa Batangas City. 2 menor de edad ang dead on arrival sa ospital. Ang aksidenteng yan nasa pool sa video. Sa Frontline report na ito. Masdang maigi ang disgrasya sa highway na ito sa Batangas City. Sa video, makikitang dumating ang humaharurot na truck. Bumangga sa kanang bahagi ng jeep. Nakaladkad ito hanggang sa sumalpok ang truck sa poste at natumba ito. Makikita rin na may pasahero ang jeep na tumilapon palabas. Nangyari ang disgrasya nitong Miyerkules ng tanghali. 2 menor de edad ang namatay habang 10 iba pa ang sugatan. Base sa investigasyon ng mga pulis, pumalya ang brake ng truck kaya nawalan ng kontrol ang driver nito. Sinubukan umano ng driver na umiwas sa mga sasakyan pero nasalpok pa rin nito ang jeep na papasok sana noon sa Memorial Garden. Sa lakas ng impact, wasak ang jeep at ang harapang bahagi ng truck. Dinala sa ospital ang mga nasugatan habang dead on arrival ang 2 menor de edad. Hawak na ng Batangas City Police ang truck driver habang gumugulong pa ang investigasyon sa aksidente. Posible siyang sampahan ng mga kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Etong isa pang disgrasya sa kalsada. Dead on the spot ang babaeng player ng football sa Negros Oriental matapos siyang makaladkad ng truck. Yan at iba pang aksidente sa Frontline report na ito. Nakapailalim pa sa truck ang bangkay ng isang babae nang abutan ng mga pulis sa National Highway sa Negros Oriental. Kinilala ang biktima si Kira Benedicto, 21 anyos at isang atletang footballer sa Bayawan City. Sa investigasyon, sakay ng motor si Benedicto at mag-o-overtake sana sa 10-wheeler truck noong Martes. Pero tumama ang kanyang gulong sa gutter kaya natumba. Dito na siya nagulungan at nakaladkad naman ng truck. Dinala na sa presinto ang driver para sa investigasyon.
Sa Matag-Ob, Leyte, nahulog sa creek ang isang pari matapos umanong umiwas sa tumatawid na aso. Nagmamaneo ang pari pauwi alas 5 ng hapon noong Martes nang mangyari ang insidente. Nag-maneuver siya para hindi na ma-hit yung aso na yun. Unfortunately, yun nga, na-aksidente siya. Dumiretso ang sasakyan sa creek sa gilid ng highway. Ligtas na ang pari na hindi na nagbigay ng panayam. Wala namang ibang nadamay sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, malungkot na balita po para sa showbiz industry. Pumanaw na sa edad na 80 ang award-winning Hollywood actor na si Tim Curry. Ayon nga po sa report, pumanaw ang aktor matapos ang iba't ibang health issues. Noong nakaraang taon lang, inilabas po niya ang memoir na Vagabond. Kwento niya rito ang naranasang stroke na dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Sumikat po ang aktor sa pagganap bilang Dr. Frank and Further sa film na The Rocky Horror Picture Show noong 1975. Ginampanan din niya ang iconic villain na si Pennywise sa The Clown noong 1990. Sa edad naman na 97, pumanaw ang avant-garde artist na si Yayoi Kusama dahil po sa organ failure. Nakilala ang Japanese female artist bilang Queen of Polka Dots. Ginawa niya ring art ang kanyang hallucinations na may motif na pumpkin. Susunod, pamilya sa Amerika minasakir ng kanilang kaanak. 14 anyos na lalaki pinatay ng dating ka-live-in ng kanyang nanay. Suspect nag-imbento pa ng kwento. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 8 miyembro ng pamilya ang minasaker sa Montana sa Amerika. Ang suspect ang pinalayas nilang kaanak. Narito ang report. Pinalibutan ng mga pulis ang isang bahay sa Montana, USA, kung saan nanggagaling ang makapal na usok. Doon pala minasaker ang isang pamilya at ang suspect, kaanak din nila. Kinilala ang 44 anyos na suspect na si Alan Smith. Sa investigasyon, pinalayas daw siya ng kanyang mga magulang noong nakaraang linggo. Pero bumisita sa bahay para dumalo sa kanilang family dinner. Dito niya na rin pinagbabaril ang mga kaanak. Kabilang sa mga nasawi ang kanyang mga magulang, kanyang kapatid na babae at 4 na batang pamangkin. Isa rito ang 12 anyos na si Charlotte na sinubukan pang iligtas ang pamilya sa pagtawag sa 911. Pero hindi na sila naabutang buhay. Sa pagdating ng mga pulis, agad tumakbo ang suspect sa likuran ng kanilang bahay at dinaril ang kanyang sarili. Dinala pa siya sa ospital pero idineklara na ring dead on arrival. Naglunsad naman ng online fundraising ang mga kapitbahay at mga kaibigan ng pamilya Smith para makatulong sa gastusin sa libing at ibang pangangailangan. Patuloy ang investigasyon sa malagim na krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Sa Cebu naman, pinatay ang isang binatilyo. Itinuturong suspect ang kanyang amain na nag-imbento pa raw ng kwento para pagtakpan ang ginawang krimen. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Pangarap maging sundalo ng 14 na taong gulang na si John, residente ng Minglanilla, Cebu. Pero ngayon, pinaglalamayan na ang binatilyo. Ayon sa mga pulis, ang amain ni John ang nag-report na nakita niyang nakabigti ang binatilyo sa sanga ng puno sa harap ng kanilang bahay noong madaling araw. Pero sa pag-iimbestiga, mismong ang amain din ang nadidiin sa pagpatay. Before nakita yung katawan ng bata doon sa may puno, our investigators surmised that patay na yung bata before
he was tied to the tree because very soft yung branch na pinagtalian ng katawan. Meron na silang prior scuffles because of some misunderstandings. Ayon sa nanay ni Jan, hiniwalayan na niya ang suspect dahil sa pananakit sa kanila. Pero para makapagtrabaho sa kabilang bayan, ay iniwan niya muna ang mga bata sa dating ka-live-in partner. Hindi pa tayo tuyo. Sinadyang patayin ng kinakasama kong anak ko dahil galit siya sa akin. Di niya kasi matanggap na hiniwalayan ko siya. Kaya ang galit niya, ibinunto niya sa anak ko. That time, gumagamit siya ng shabu. Tapos, uminom ng alak. Kaya naman hindi matanggap ng ginang ang sinapit ni Jan. Sabi ng isa kong anak, nakita niya raw yung papa nila. Lumapit daw sa kuya nila. Tapos, maya-maya biglang nangisay ang kanyang kuya. Hinila raw ng tatay niya yung paa ng kuya nila habang nangingisay at dinala raw sa damuhan. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima. Patuloy na tinutugis ang suspect na naharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Tumakbo sa gitna ng bakbakan sa Marawi Siege ang isang sundalo. Nalagay sa alanganin ang kanyang buhay para lang sa kape. Ang buong kwento, alamin sa frontline report ni Mateo Gudicelli. This is the story behind that famous coffee video during the Battle of Marawi. So we were in front of Batu Mosque. Batu Mosque is the headquarters of the terrorists at that time. And then Batu Mosque was facing a building, and that building is also being controlled by our other forces. Nakikita namin how they got wounded, how somebody got shot, got killed. Hindi ko na kayang tiisin yung naririnig ko na wounded, may patay, ganyan. So I asked the commander, "Sir, can I cross the street? Kukunin ko po yung building na nasa harap ko. Para naman maputol ko yung movement ng kalaban." And then sabi niya, "No. Kasi pwede kasing ma-sandwich, you know." After 30 minutes, hindi talaga ako mapakali kasi heavy firefight. Sabi niya, "Sir, again, pwede bang tumawid na ako ngayon?" Sabi pa rin sa akin ko, "Hindi nga eh." After 30 minutes again, hindi ko na talaga kaya. "Sir, I need to cross the street." And sabi pa rin sa akin, "No." Siguro, that time, coffee really relaxes us. Parang lumabas lang sa mouth ko na, wala bang kape rito? Check mo na yung 50 seconds. And in front of me was then Lieutenant Tamayo. He thought that was an order. So he under fire, nagpuputukan pa under fire, he ran back to the position kung saan meron pwedeng nagpapainit ng kape. At kumuha siya ng kape, under fire, he went back. And while andun ako sa tabi, nag-iisip ako dahil nga frustrated ako eh. So nag-iisip ako, biglang sabi niya, "Sir, coffee." Tingnan ko, nag-utos ba ako ng kape? But honestly, that was not an order. It was just an expression. This is the story behind that video clip that made headlines during the Marawi siege. It was made possible by Major Bala's bravery, but it would turn out to also be a wake-up call for him. So that is when I realized that, pare, sobrang natapang mo. Kailangan mo nang magpahinga muna. So I ordered him. I asked permissions from my commander, "Sir, I need to replace Lieutenant Tamayo here because masyado na siyang matapang." You know, sometimes, ang sobrang matapang, it's too dangerous, no? Sobrang tapang niya.
it would cause him harm or even death. That is when they saw him sa likod. O, nag-relax ka dyan, Lieutenant Tamayo. Sir, nirelieve po ako ng commander ko saglit. He said, I need to rest. So, para na makapag-reflect, bumalik ng konting tamang sense. Para sa buong kwento ng katapangan, mapapanood ang Patriots tuwing Sabado, 6 p.m. sa One News. Pwede rin po itong i-stream via One News YouTube channel. Susunod, mga residente sa Nepal, Tibet, China, nalibing ng buhay sa dilubyong flash flood. At sa ating K-alaman, ingatan ang kalusugan at alamin ang mga bahagi ng katawan na pwedeng mapunit. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, hindi lang po papel ang napupunit. Pati bahagi ng katawan natin abay pwedeng mapunit, lalo na kung napupuwersa, gaya na lang ng ating tuhod. Isa nga po sa pinakakilala ang ACL or Anterior Cruciate Ligament Tear. Ito po yung ligament na tumutulong para manatiling stable ang ating tuhod. Kaya kapag napilipit, pwede po itong mapunit. Minsan isang pop ang maririnig na susundan ng aray dahil sa sobrang sakit. Bukod sa ACL, meron din pong tinatawag na meniscus tear. Ang napupunit naman dyan, yung parang cushion o padding sa pagitan ng mga buto natin sa tuhod. Ang epekto, pananakit, pamamaga at hirap sa paggalaw. Pero hindi lang sa tuhod natin ang may napupunit. Meron din pong hamstring tear o yung sa likod ng hita, calf tear sa binti, rotator cuff tear sa balikat at Achilles tear sa likod po ng bukong-bukong o ankle. Kadalasan, nangyayari ang mga ito kapag biglang na-stretch o napuwersa ang mga muscle, tendon o ligament. Ito pa, may mga pagkapunit na hindi mo inaasahang pwede palang mangyari, gaya na lang ng biceps. Naku, kapag napunit po yan, pwedeng magbago ang hugis ng braso at lumitaw ang tinatawag na pop-eye deformity. Kaya ingat po sa pagbubuhat. Ito pa, pwede rin pong mapunit ang ating retina. Opo, yung sensitibong tissue sa likod ng mata. Kapag nangyari po yan, para kang nakakakita ng maraming stars. Kikislap kasi ang mga ilaw sa inyong paningin at tuluyang lalabo ang mata. Kaya mga kapatid, kapag bigla ang lumitaw ang mga ganitong sintomas, huwag pong baliwalain. Huwag din all out at puwersahin ang ating katawan. Hinay-hinay lang po para walang maramdamang pop at aray sa ating mga katawan. Yan po ang ating K-alaman. Okay? Susunod, News 5 exclusive. Mag-asawang senior citizen at kanilang batang apo walang habas na pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nagbabaril habang natutulog ang mag-asawang senior citizen at kanilang batang apo sa Indang, Cavite. Ang dalawang suspect arestado na. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5, Mr. Exclusive, Gary De Leon. Tagtad ng tama ng bala at wala ng buhay ang mag-asawang senior citizen at kanilang 4 na taong gulang na apo nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Buho sa Indang, Cavite. Natutulog daw ang mga biktima sa kanilang kubo nang pasukin ng 2 armadong lalaki. Malapitan daw binaril ang mag-asawa, gayon din ang kanilang 4 na taong gulang na apo. Nakita raw ito ng kanilang kasamaan sa bahay na nagkataon namang nasa labas ng mga oras na yon, pero wala nang nagawa dahil sa mga armado ang mga sospek. Nagawa para sumigaw ng mag-asawa para humingi ng saklolo, kaya agad tumakas ang 2 gunman. Pero dahil liblib ang lugar at malayo sa mga kabahayan, hindi agad nakaresponde. Namatay ang 3 biktima. Upon arrival po doon, lumapit po yung isang witness. Tapos tinuro po yung kubo. Pagpasok po sa kubo, nakita po doon yung 3 katawan na nakahandusay po doon sa loob ng kubo po. Patay na? Patay na po. Siyam na bala ng kalibre 45 ang na-recover sa bahay ng mga biktima. Isinantabi ng mga pulis ang anggulong pagnanakaw dahil wala raw nawala sa gamit ng mag-asawa. Agad nagsagawa ng manhunt operation ng Indang Police at naaresto ang 2 gunman na sina alias Alexis at Kulot. Kabarangay sila ng mga biktima. Base sa investigasyon, bagong insidente, nagkaroon ng pagtatalo sa barangay ang mga biktima at sospek. Tila na insulto raw ang mga sospek at pinagplanuhan ang pagpatay sa mag-asawa. Nasampahan na sila ng 3 counts ng kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nailibing ng buhay ang daang-daang residente ng Nepal, Tibet, China matapos bulagain ng dilubyong flash flood. Ang ilan sa kanila nahukay ng buhay sa putikan. Narito ang frontline report. Nakuhanan ng katakot-takot na putik na rumaragasa sa Rasuwa District sa Nepal. Ang mga construction worker kanya-kanyang takbo. Pero si Kuya, panay ang video sa mala tsunaming flash flood. Nang malapit na, doon siya tumakbo. Kita kung paano sila umakyat ng mabatong bundok para hindi abutin. Ang construction worker sa video at kanyang mga kasama kabilang sa mga nakaligtas sa delubyong bumulaga sa Nepal-Tibet-China border. Pero maraming residente na libing ng buhay, gaya na lang ng lola na yan na nahukay. Isinakay siya sa excavator papunta kung saan ang mga na-rescue. Inalalayan siya ng mga otoridad. Ang lalaking ito naman, ipinasan na ng Nepal Army matapos malubog sa putik. Bawat putikan, inisa-isa ng mga rescuer dahil daan-daan pa rin ang nawawala. Gumamit na ng helicopter at truck ang armed police ng Nepal para sa puspusang rescue operations. 12 tao rin ang nahukay ng buhay sa tulong ng mga K9 units. Habang panay ang rescue operations, may mga residente namang nilalangoy ang baha para kunin ang mga tangke ng gas na nagpalutang-lutang. Sa labas ng ospital na yan, nandyan nakaabang ang mga nakaligtas. Hinihintay nila ang mga kaanak na nawawala. Nagpadala na ng tulong ang iba't ibang bansa, kabilang ang China, India, Amerika at European Union para sa mas malawakang rescue operations. Gayon din ang international organizations. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Inaasahang makatulong sa paghahanda para maiwasan ng delubyo ng landslide at pagbaha ang inilaang 1 bilyong pisong budget para sa Project NOAA. Ito yung programa ng gobyerno na gumagamit ng siyensya, artificial intelligence at data analytics para maibsan ang epekto ng mga sakuna. Mula sa 36 million, 1 billion pesos na ang inilaang pondo ng Budget Department sa proyekto bilang investment umano sa paghahanda ng bansa. Sabi ni UP Resilience Institute Director Mahar Lagmay, malaking bahagi ng budget ang mapupunta sa mga bagong instrumento. Susuriin daw nito kung gaano karami nga bang ulan ang magdudulot ng landslide. Una nang kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na bawat proyektong kontrabaha ay kinukonsulta muna nila sa Project NOAA. Umihiling ng budget increase ang state media na People's Television Network Incorporated o PTV4. Sinabi yan sa budget deliberations sa Kamara
ni PTV Chief Lino Cayetano. Ay kay Cayetano, hindi sapat ang 138 million pesos para makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Kaya panawagan niya, itaas ito sa 1.7 billion pesos na dati na rin naging budget ng stasyon. Ay kay Cayetano, ganyang kalaking pondo ang kailangan para magampanan nila ang mandato nito. Isa raw kasi sa problema ng istasyon ay mga sirang gamit kaya 30% lang sa bansa ang nakakapanood ng state media. Patuloy na nakikipagtulungan ang Metro Pacific Bulacan Water sa San Jose del Monte, Bulacan, LGU kaugnay ng issue sa tubig ng lungsod. Ayon kay Mayor Rida Robes, kabilang sa pinaplano ay ang paglalagay ng karagdagang static water tank locations, pagrarasyon ng tubig at pipeline installation. Ilang taon na kasing inireklamo ng mga residente ang pawala-walang supply ng tubig sa lungsod. Yan nga ang dahilan kung bakit pinutol ng LGU ngayong taon ang joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation na nagsimula noong 2018. Ang Metro Pacific Bulacan Water ang nagsisilbing interim water service provider ng lungsod. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, star-studded ang upcoming The Notebook, the Musical. Bukod po kina Sheena Bellarmino, Celeste Legazpi at Morissette, kasama rin sa cast ang theater actress na si Carla Laforteza. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. It's Noah. Rehearsal pa lang! Kita agad ang world-class talent ng Pinoy cast. Sa kauna-unahang international run ng The Notebook, the Musical, hatid ng Theater Group Asia. May younger, middle at older Ali na pagbibidahan ni Sheena Bellarmino, Celeste Legazpi at Morissette. Habang ang Dear Mother naman ay gagampanan ni theater star Carla Guevara Laforteza na damang-dama raw ang kanyang role bilang ina. Because I have 3 children and each of my children have different personalities. Speaking of being a mom, open naman si Carla nang kamustahin ang superstar daughter niyang si Cat's Eye leader, Sofia Laforteza. Early August, nang inanunsyo ng management ang hiatus niya sa grupo para sa mental health and wellness break. You know, she's really resting, so don't worry. This is for her own good. Hindi raw kasi biro ang schedule ng global group superstar, pero hindi maiwasang matanong, kailan kaya ang balik ng leader superstar na bista ng mga icon? Okay, I will be very honest. I don't ask her. Habang nagpapahinga si Sofia, busy naman si Carla bilang mommy sa The Notebook, the Musical, coming now this first week of September. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.